pa daw niyang gustong sabihin. Amen. Pero hati-hati lang tayo. Amen. Sabi ng moderator, short exhortation. So, short lang pala talaga dapat. Amen. Tunay po na kapag sa Diyos kasi, alam mo yun, yung parang hindi tayo nauubusan ng mga sasabihin sa dami ng kabutihang nagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. And kamusta po ang bawat isa? Masaya po ba kayo? Amen. Nakikita ko sa inyong mga ngiti na kayo ay masaya sa umaga nito. Amen. Purihin po ang Panginoon this ordinary year na ibinigay sa atin ng Diyos. Gaya nga po ng sabi ng ating moderator na this is the first worship Friday this year 2024. And we claim that this year is an extraordinary year for us. For extraordinary people like you, with having the extraordinary purpose. Amen? At sa umaga pong ito, ang ating pong topic is extraordinary worship. Amen? Yung worship po na hindi pangkaraniwan. Amen? So let me read po itong Word of God sa ating pong main verse. Medyo mahaba po ito, but allow me to read John 4 verse 1 to 24. So sabi po dito, Jesus talked with a Samaritan woman. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went once more to Galilea. Amen. So si Jesus Christ po ay umalis ng, sabi po dito, ng Judea papunta po ng Galilee. So dito ko na lang po basahin. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar. Amen. So sundan nyo na lang po yung ating pong verse. So si Jesus Christ po ay napunta po dito sa Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. So ito po is about noon. Kasi po yung orasan doon, di ba? Pag sinabi mong first hour, it will start at 6. So 6 hours, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it was noon that time. Ano po? So when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" So tayo ba kung si Jesus Christ yung nanghihingi sa atin ng tubig, bibigyan ba natin? But you know, his disciple has gone into town to buy food. Si Jesus Christ po, that time, pagod siya kasi galing siya sa pagtuturo. Ito na po yung trifold ministry na tinatawag na ginagawa na po ni Jesus Christ that time, which is preaching, teaching, and healing, and healing peoples po. So sinusundan na siya ng mga panahon din na to. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have to ask him and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did and also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him in a spring of water welling up to eternal life." So gusto ko pong namnamin niyo po yung story kasi dito po natin kukuhanin yung pag-aaralan po natin mamaya. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." Sana all may husband, ano po? Amen. "I have no husband," sabi niya, she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet." Nagulat siya kasi bakit nalaman ni Jesus Christ yung situation niya. "Our father worshiped on this mountain,
But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews." So ito po yung sinasabi kanina. Ito po yung sinasabi kanina ng moderator natin nung magsimula tayo. Hindi po kami nag-usap, pero the Word of God is leading to this, the message of the Lord. Sabi po sa 23, "Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth." And kanina po nasabi niya na kailangan po yung spirit. Kung mapapansin po natin, ang spirit po dito, makikita natin sa ibang translation is small letter po yung letter S. So it doesn't mean hindi po siya yung Holy Spirit, but your spirit. Amen? Ikaw mismo yung mag-worship sa Lord, yung espiritu mo yung gusto ng Diyos na mag-worship sa Kanya kasama ng katotohanan. God is spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. Let us bow our head and let us pray. Father God in heaven, marami pong salamat, Panginoon, for you are reminding us, Panginoon, to worship you in spirit and in truth, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, O God, na patuloy namin pagsasaluhan sa umagang ito. Bless this word, Panginoon. Speak to your people, Panginoon, in your very own way, dakilang Diyos. Salamat po, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pasensya na po, inuubo po kasi ako, but glory to God po sa buhay ng bawat isa. Amen. So, ang ating pong topic is extraordinary worship. Kaya huwag po kayong malungkot kasi hindi na ikaw yan eh. Extraordinary ka na din. Amen. Hindi na ikaw yung pangkaraniwang ikaw noon. Amen. Sabi ko nga po dun sa devotion na na-share ko kagabi sa group, kung nabasa niyo po yun, sabi po dun, malayo-layo na yung ating narating. Amen. Na kung maglo-look back po tayo dun sa buhay natin noon, at sa buhay natin ngayon, naging mas maayos po ba? Amen. Amen. Di ba ang daming idinagdag sa iyo ng Lord? Ang daming mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Not only financially, no? Pero pangkaraniwan talaga financial. Amen. Kung dati hindi naman ganyan yung status ng buhay mo, pero saan ka na din na ng Panginoon ngayon? Amen. Ang dami ng blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Pero sabi nga ng devotion namin kanina, wala tayong dapat ipagyabang. Amen? Kasi ang lahat ay galing sa Diyos. Amen? Ano pa yung mga aspeto ng buhay mo na pinagpalakan ng Panginoon? Emotional. Amen? Hindi ka na masyadong iyakin ngayon. Or medyo iyakin pa din. Amen? Naubos na ang mga luha. Lalong lumala, lalong naging mas iyak. Kung iyakin ka noon, mas iyakin ka na pala ngayon. But dahil tears of joy, I believe, amen, because of the glory of God. Amen, hallelujah. Ano pa? Physical. Gumanda. Gumanda. Amen. Grabe yung glow up nyo. Amen. Naalala nyo po ba nung napunta kayo dito sa Oman, di ba ang itim nyo lang? Ang payat-payat nyo lang. Parang ako pala yun. Amen? Pero tingnan niyo yung katawan nyo ngayon. Nag-double, ano? Malusog. Healthy. Nadoble na. Amen? Grabe yung level up na ginawa sa inyo ng Diyos. Amen? Hindi nyo napapansin pero nile-level up ng Lord yung buhay nyo financially. Nile-level up ng Lord yung buhay nyo physically, yung buhay nyo emotionally, yung buhay nyo, ano pa? In all aspects of your life, nile-level up ng Lord. Kasi ayaw niya na nandito ka lang. Amen? His promise, ikaw ay ulo at hindi ka buntot. Amen? So sa mga nagkakaroon ng buntot na konting lumalabas yung buntot, ikat na natin. Amen? Kasi tayo po ay mga ulo. Amen? Ang gusto ng Lord, nagle-level up ka. But the question is, how about our worship? Na-level up na ba natin yung worship natin para sa Panginoon? I remember when I was young, ay wow, medyo matanda na. Amen, nung kabataan ko po, nung bago-bago ako sa pagsamba, lagi lang po ako sa duluhan, tas ganyan-ganyan lang. Alam mo yung hiyang-hiya kang pumalakpak para sa Panginoon,
Hiyang-hiya kang welcome po kapatid. Hiyang-hiya kang sumayaw para sa Diyos. Kasi hindi ka sanay. Amen? Alam mo yun yung parang pag pinapapunta ka ng, parang yung mga kapatid natin ngayon, ano, pag pinapapunta natin dito sa harapan, ayaw nila. Gusto nila lagi lang silang nandiyan. Amen? Kamusta yung worship natin sa Lord? Ni-level up ba niya? Nung una nga po akong naglilingkod sa Panginoon, ganun lang po yung worship ko. And alam niyo po, sa back ng isip ko, iniisip ko, parang naman silang mga, alam mo yun, yung parang mga, kasi syempre bago sa akin, parang feeling ko, parang naman silang mga baliw. Kasi parang, bakit sila sayaw ng sayaw? Bakit sila talon ng talon? Until, hindi ko na malayan isang araw, isa na ako dun sa mga tao na nagpupuri sa Panginoon. Naranasan niyo rin po ba yun? Amen, di ba? Nung bago tayo, parang unusual kasi siya sa atin. So, hindi natin alam bakit masayaw sila ng sayaw. May mga, alam mo, may mga tumatalon, maraming mga umiiyak, parang, OA naman ng mga to. Amen? Pero kapag nakita mo kasi yung true essence of worship, doon mo mararanasan kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay ng bawat isa. And sa umaga po ito, gusto ko po kayong dalhin dun sa basic lang po itong ituturo ko sa umagang ito. But it will help us po na alalahanin kung paano tayo noon at ngayon na level up ba yung worship natin sa Panginoon. Kasi ang Lord ni-level up na yung buhay mo eh. Pero ikaw, there's something na kailangan gawin mo din para sa Diyos. You have to level up also your worship, your life, your spiritual life para sa ating Diyos. Amen? So ito po ay, karamihan po dito ay nakuha namin nung umattend kaming mag-asawa sa seminar po, The Tracing True Worshipper. And gusto ko din pong i-impart sa buhay ng bawat isa. Basic lang po ito at madali po natin mauunawaan. So, una po natin tingnan how to level up po yung ating worship for this year, extraordinary purpose, na kayo ng mga extraordinary servants of God, kailangan mag-enter tayo into extraordinary worship. Na kung paano ni-level up ng Diyos yung buhay mo, i-level up mo din yung worship mo para sa Kanya. And this is the right time, this is the right moment. Tingnan po natin yung misconception about worship. So sabi po dito, worship is about singing. Thus, it needs singers for worship to take place. Tama, mali? Siyempre, wrong. Misconception nga to eh. Amen. So ito yung mga maling akala. Di ba po? Minsan kasi kapag sinabi mong worship, parang ang unang pumapasok sa isip mo, ay kantahan to. Ay sayawan to. Amen? Pero alam niyo po, sabi dito, it needs singer for worship to take place. Hindi po dahil worship, kailangan kantahan, kailangan singing, kailangan music para makapag-worship sa Panginoon. So ito po ay misconception. Another one po is, worship is music. Thus, it needs musician and musical instruments. Di ba pagka walang, nung mga ilang weeks ba tayo nawala ng drummer? Parang 2 weeks lang naman, ano? 2 weeks tayo nawala ng drummer. Sorry po. So, dun sa 2 weeks na yon, may mga narinig ako na, ay parang hindi naman masaya yung worship kasi walang drums. Amen? Kasi we used to have it. Nasanay tayo na may drummer. But you know how God good is? Kapag may umaalis, may binabalik. Amen? May dinadala ang Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa buhay din po ni Brother. Ano po na, alam mo, He has a perfect time. Imagine mo, ang tagal nilang nawala, pero binalik sila ng Panginoon kasi alam ng Diyos na ito na yung perfect time para sa kanila. Amen? So, salamat din sa buhay ng ating kapatid na ginamit ng Diyos. Ano? Worship is music, thus it needs musician and musical instruments. Hindi lang po about doon. Hindi lang po about doon yung worship. Bakit po? Worship is carrying the presence of God in your life. More than singing, more than dancing, more than music, and more than musical instruments, worship is carrying the presence of God in your life. God wants to manifest Himself to His people. And that's the true meaning po of worship.
Alam niyo po, with or without music, with or without anything, you can still worship the Lord. Pero bakit po natin kailangan yung mga musical instruments? Bakit po natin kailangan ng mga singers, song leaders, backups? Kasi yun po yung tinatawag na art of worship. ART. Art of worship. Pero may isang bagay po na mas importante sa art of worship. Ikaw. You are the heart of worship. Amen? At ikaw, sa'yo nang gagaling yung puso ng pagsamba. Next po. Worship is a ministry. Amen? So yun nga po yung sinasabi natin na, hindi, sila na lang yung kakanta kasi sila naman yung nasa music team. Hindi po eh. Lahat tayo, we are worshiper. Amen? Even you are not song leader, even you are not part of the music ministry, but you are part of the kingdom of God. And we are worshiping Him, that's why we call ourselves worshiper. Amen? So hindi kailangan magaling kang kumanta, kahit medyo sintonado, sige, go lang. Amen? Hindi naman kailangan na masyado kang talentado. What's more important is your heart. But kung meron ka namang kakayahan, why not na magpagamit ka as part of music team? Amen? God is looking for people who carry the right pattern of worship. So yun nga po yung sinasabi ko kanina na heart and art of worship. Worship begins in the heart of a believer, not on the platform nor in the musical instruments. So the true worship starts po sa atin, sa ating mga puso. Hindi po ibig sabihin na wala pa yung song leader, hindi na tayo pwedeng mag-worship sa Lord. Hindi po ibig sabihin na kulang yung mga instrumentalist natin, hindi na tayo pwedeng mag-worship sa Lord. Alam niyo po minsan, kahit walang mga instrumentalist, kasi may mga ibang dahilan, we start the Bible study, we start the prayer meeting, kasi yung worship po is more than that. Kailangan po yun, yes, but it's more than that, and it starts sa atin po mga puso. Amen? So that's the misconception po about worship. So wag natin isipin na mga singer lang ang kailangan, mga music lang ang kailangan, music ministry lang ang kailangan, no. Lahat po tayo, we are all worshiper. And let's worship God in extraordinary way that we can. Amen? So these are the patterns po. Those are the patterns. Sige po. The past pattern of worship. So balikan po natin yung verse natin kanina na binasa. Points to curses and blessings. Sabi po ng John 4 verse 11 to 12, Sir, the woman said, you have nothing to draw with, the well is deep. Where can we get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Every worship is conditional. Alam niyo po yung sabi niya dito, mas dakila ka pa ba sa ninuno namin na si Jacob, na yung ibibigay mo sa aming tubig is hindi na kami mauuhaw? Alam mo yung kina-question niya, yung kakayahan ng Diyos, because that past pattern of worship, nagwo-worship yung mga tao conditionally. Depende sa kondisyon mo, depende sa sitwasyon mo. Ano pa po? They worship God to get something. So tingin niyo ba yung Samaritan, bibigyan niya si Jesus Christ kung alam niya na wala siyang makukuha dito? Amen? They worship God to get something, which is the pagan ways. Amen? Dito po, every worship is conditional. Na i-worship mo lang ang Lord kapag may kailangan ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Yung i-worship mo lang yung Panginoon kapag gipit ka na, Lord, kailangan ko talaga to. Sabi mo ulit, hindi ako yun. Huwag kami turo, masama. Amen? Alam mo yun, i-worship mo lang ang Lord, pupunta, di ba, karamihan, i-worship mo lang ang Panginoon kapag emotional ka, kapag may pinagdadaanan ka, kapag may pangangailangan ka. You are worshiping God kapag may kailangan ka lang. Nakadepende yung worship mo sa Panginoon, depende sa mood mo. Ay, nasa mood ako, sige punta ako simbahan ngayon, mag-worship ako sa Lord. Amen? That's the past pattern. So yung past pattern, alisin na natin yun. Kasi sabi niyo naman, hindi kayo yun eh. Amen? So,
Huwag natin idepende yung worship natin sa mood natin, sa sitwasyon, sa kondisyon, o sa kung ano yung pwede kong makuha. Ay, punta ako sa simbahan, madaming pagkain. Makalibre ako ng lunch. Hindi ganon. Walang ganon, mga Mars. Amen? Next po. The present pattern of worship. So ito pa isang pattern ng worship na kung saan nakita dun sa scenario ng Bible verse na sinare po natin kanina. Points to law and government. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestor worship on the mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So bakit siya nakapoint sa law and government? So ito yung mga tao na nagwo-worship lang sila, na nakatingin sila dun sa katungkulan ng mga tao na wino-worship nila. Tinanong niya propeta ka ba? Tayo, bakit tayo nandito? Kasi alam natin yung wino-worship natin, King of Kings and Lord of Lords. 3 times a year they worship in Jerusalem. They follow the laws and government to get the blessings. Alam niyo po ba yung sa atin po, no, yung mahal na araw, kung tawagin po nila. Di ba nagkaano sila? Nagpipinitensya sila. Bakit? To get the blessings. Amen, sinasabi nila, nagbabawas sila ng kasalanan. Ba't kaya binabawasan? Ano? Ba't hindi na lang inilahat na? Ano? Yung nagpakahirap na sila dun parang sinakta na nila yung sarili nila, tapos yung kasalanan nila babawasan lang. O sobrang dami ng kasalanan, kaya hindi na kayang alisin lahat. Amen? Sila, they points to law and government. Yearly nila ginagawa yun. May mga nakapanata panata kung tawagin nila, na kung saan ginagawa nila to get the blessing. They worship sa ganong paraan. Dito naman, yung Ramadan, di ba? Yung Ramadan, magpa-fasting sila kasi alam nila na yun yung routine na palagi nilang ginagawa. Kasi meron silang nakukuha dun sa bagay na yun. Because they worship their God. Sa pamamagitan nun, sumusunod sila dun sa laws and government na kung saan nakasanayan. So dito, sabi dito, they follow the laws and government to get the blessing. 3 times a year, they worship in Jerusalem. Yung mga Jews kasi kapag ka nag-worship sila, pupunta pa sila sa Jerusalem. Yung namang mga Samaritans, pupunta sila sa mga bundok. Pero tayo, pupunta tayo dito. Amen? And kahit nasa bahay mo, pwede kang mag-worship. Anytime, anywhere, kasama mo ang Diyos. Amen? So, hindi mo kailangan antayin yung Friday para lang magsimba at mag-worship sa Lord. Kahit nasa bahay mo, sige kumanta ka, o mag-songlid ka dun sa bahay nyo. Amen? Hanapin mo yung mga kasama mo, ka-roommate mo. Mag-songlid ka. Oo nga, backup ko to Praise God. So we can worship our God anytime, anywhere. So this year, huwag ka lang every Friday mag-worship. Huwag ka lang maging Friday worshiper. Maging worshiper ka every day. Amen? Claim mo sa sarili mo yung extraordinary worship na you will enter this year. Ano po? Na year of extraordinary. Ito na po, the third pattern. Ito po yung pinakamahalagang pattern. The transition pattern of worship, which is points to departure. Alam niyo po, hindi ko naman talaga alam yung word na departure dati. Until magpunta ako ng airport. Di ba nakakalito din? Nalito din ba kayo sa departure and arrival? Amen. So pag nag-departure ka pala mula sa lugar na to, pag arrive mo, sa ibang lugar ka na pala napunta. Amen. And this is the transition pattern. Iiwanan na natin yung past pattern at yung present pattern at transfer na tayo dito sa transition pattern. Amen. So kung dati, nag-worship ka lang according to your condition and situation, departure time. Departure time meaning time of change. May magbabago sa buhay mo. Amen? John 4:21-23, Woman, Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this fountain nor in Jerusalem.
So ngayon, kahit nasaan ka man, sabi niya, either on this mountain or in Jerusalem. So kahit nasa trabaho ka, kahit nasa bahay ka, minsan nga nasa CR, kumakanta tayo sa Panginoon, ano? Kahit nasa simbahan ka, pwede kang mag-worship sa Diyos. You Samaritans worship what you do not know. Sila hindi nila alam kung sino yung wino-worship nila, but tayo, kilala natin kung sino yung wino-worship natin. And alam niyo po, napakadaling magpuri kung kilala mo kung sino yung sinasamba mo. Pero kung hindi mo kilala, it's really hard to worship. Amen? For salvation is from the Jews, yet a time is coming and has now come. Ngayon na daw po yung tamang panahon when the true worshiper will worship Father in spirit and in truth. Hindi po kasi pwedeng magkahiwala yung spirit and in truth. Tayo po, we believe that we know the truth. Amen? Sabi po ng John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi po nung kinanta natin kanina, I am free. Amen? Sabi nung kanta kanina, I am free to run, to dance. Malaya tayo, pero ginamit pa natin yung kalayaan natin kanina to worship God. Parang ikinulong nyo pa rin naman yung sarili nyo eh. Hindi na kayo umalis sa pwesto nyo. Pero we are free, sabi niya. Worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshiper the Father seek. Amen. Hindi lang pala mga singer yung gusto ng Panginoon, kundi yung mga sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. This transition of worship is a point of departure. It's a time to change. Sabi mo nga sa katabi mo, it's a time to change. Amen? So kung dati hindi ka excited sa worship day, hindi ka excited every Friday, ngayon make every Friday a special Friday for you and for God. Amen? Amen? Ito na yung panahon na kailangan baguhin na natin yung sarili natin na hindi napipilitan tayo kada Friday na gumising. Ay, naku, Friday na naman, ang aga na naman, puyat na naman ako ng Thursday, ang dami ko na naman trabaho. Pagkatapos ng simba, papasok pa ako sa trabaho, wala na akong tulog. Hindi na ganun. Amen? It's a time of change. Iba na tayo ngayon. Let's be excited. Ay, Friday! Maaga akong gigising para maaga akong dumating sa simbahan. Amen? It's a time of change, mga kapatid. This transition of worship brings you to a place of leaving the past and present pattern of your worship. Ibig sabihin, iwanan na natin yung mga dati na nag-worship lang tayo kapag may kailangan tayo sa Diyos. Lumalapit lang tayo kapag may problema tayo. Amen? Iba na ngayon. Iba na rin yung ginawa sa'yo ng Lord. Amen? Napakadaming binigay sa'yo ng Panginoon. And you know, this is the right time na rin po na tayo naman yung mag-bring back sa Panginoon. Kung paano ni-level up ng Lord yung buhay mo, i-level up mo din yung way ng buhay mo through worship sa Kanya. Amen? Ito po, conclusion. Short lang, di ba? Extraordinary worship have the power to break limitation. Ano ba yung naglilimit sa'yo para hindi ka makapagpuri sa Panginoon? Dahil ba hindi makapasok yung song leader? Ay. Ano yung naglilimit sa'yo para hindi ka makapag-worship sa Lord? Sin? Amen? Ano yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo kayang kumanta, masyado mataas yung mga pinapakanta nila para hindi ka makaawit sa Diyos? Hindi kasi natin abutin, no, minsan. Pero alam niyo po, hindi eh. We have the power to break limitations. Amen? Barriers. Ano yung mga ano yung mga nagtawag doon? Harang. Hadlang. Para makapagpuri ka sa Diyos. Kalungkutan. Pera. Ano pa? Katamaran. Amen? Katamaran. Iwanan na natin yan. Ano ba yung mga naghahadlang sa'yo para hindi magpuri sa Diyos? Hiya. Nahihiya. Amen. Shy type. Yung mga shy type of worshiper, ano po? Hindi nyo alam, shy type lang yan dito sa simbahan, pero pagdating sa bahay, grabe yan mag-worship sa Lord. Amen? May mga ganun tao eh. Amen? Shy type sila sa simbahan, pero pagdating sa bahay, grabe yung worship nila sa Lord.
Meron naman bonggang-bongga sa simbahan, pero pagdating sa bahay, walang worship sa Lord. Amen? Hindi ko sinasabing kayo yun, ha? Hindi kayo yun. Amen? Hindi ako Lord. It can break doubts. Amen? Yung iba mga nagda-doubts pa sa kayang gawin ng Diyos kaya hindi nila maibigay yung best worship nila sa Panginoon. But we will break that doubts this time. And the past. Nasaktan kasi ako, Lord, dati. Ayoko na magpuri. Kasi, Lord, kada naman naririnig ko yung worship song, naaalala ko yung nakaraan ko. Lagi na lang ako naiiyak. We will break that past. Amen? Hindi ikaw yon? Hindi kayo yon? Amen. Ano ba yung mga nakaraan? Ay, Lord, kasi yung kinokondem mo yung sarili mo, hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad yung sarili mo. Lord, sobrang pagkukulang ko kasi sa'yo inuna ko yung ibang bagay bago ikaw. Hindi ka na makapag-worship sa Lord dahil sa nakaraan mo. Kinulong ka na. Amen? But this time, we will break every chains. Amen? We will be chain breakers. We will break limitations. We will break barriers. We will break doubts and past. Amen? Hallelujah. So this second set, wala nang mahihiya. Wala nang mag-aalala ng past niya. Amen? Wala nang magda-doubt, mag-aalinlangan sa Panginoon. Amen? Iwanan niyo muna yung problema niyo sa bahay. Amen? Because we will give an extraordinary worship today. Amen? We will start today until every day. Amen? Hindi lang ngayon, every day. Are you ready for an extraordinary worship? Amen! Amen, hallelujah. Sige pa tayong lahat ay tumayo sa umaga nito. Hallelujah, Lord. Surely, ang nais ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung hindi lang basta-bastang worship, but an extraordinary worship. Let us close this message. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, dakilang Diyos, for you remind us, Panginoon, that every chains we can break, Panginoon, sa tulong mo. Hindi na kami yung katulad ng dati, Lord, kung paano mo ni-level up yung buhay namin, Panginoon. It's time for us to give back to you, Lord God. Hallelujah, mas level up na worship, mas level up na service, Panginoon, sapagkat this extraordinary ask, Panginoon, na binigay mo sa amin, hindi namin gagawing waste, Panginoon, but gagawin namin ang aming buhay, Lord, na fruitful, Panginoon, ang aming worship sa iyo, Lord God. Hallelujah. Ama, maraming salamat, Panginoon. And Lord, kayo po ang kumatagpo sa aming pong pagsamba sa umagang ito. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.